Taurus, ito yung August reading. Sun, Moon, Rising, Taurus, or Cross Watchers. Thank you so much po sa inyong pag-aabang, patuloy na suporta, palaging pagsubaybay, mga like, comment, share sa lahat ng nag-follow, nag-subscribe. Thank you. Sa lahat din ng nag-a-avail ng membership subscription, no? Sa aking YT at sa aking FB. Pati na rin po doon sa matatagal ko ng suki sa private reading, no? Mga returning suki. Yan. Kamusta pong lahat? Sanang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kunin muna natin yung mga cards mo. Stork. Meron kang stork, clouds, broken bridge, at saka box. New Moon in Taurus. New Moon in Taurus. Mutable Moon. Your dreams. Wow, need a practical plan. Full Moon in Taurus. Tarot cards mo, meron ka dito, Devil reversed. Magician reversed. Eight of Pentacles reversed. Three of Pentacles reversed. Seven of Pentacles reversed. Dali, hindi obra yun. Hindi kita pag ganong angle. Pero ma-feel ko yun. Sa bottom ng deck mo, meron kang Six of Swords reversed. Mga zodiac signs dito sa cards, no, yung mga lumalabas na signs dito, kung meron man kaugnayan yan sa birth chart mo or dun sa person na kakonect mo. Pwedeng merong Taurus, yes, strong energy ni Taurus. Capricorn, Gemini. Yan. Stork. Wow, mukhang may paparating sa iyo opportunity pagdating sa business. Oo. Wow. Oh, baka may pagkakakitaan ka, bagong client, bagong negosyo, bagong sideline, basta bagong pagkakaperahan eh. Source ng income. O, sideline man yan, full-time, pwede rin namang trabaho, basta merong new opportunity na darating sa'yo. At may mga temporary situation dito, particular problema, Taurus. Pero kasi sabi, temporary lang naman. So, hindi ka naman siguro mabababad dito, according dito sa clouds, no? Kasi yung clouds, di ba, mabilis mag-change ng form yan? Oo. Wala namang cloud na, limbawa, nakita mo ngayon hanggang kinabukasan, ganun na ganun pa rin yung itsura niya, di ba? Nandun pa rin sa same position. Hindi ganon yung mga clouds. Mabilis magbago ng shape. So, yan. Pwedeng actually, hindi lang ito about mga temporary situation, no? Parang nafe-feel ko dito sa clouds is, it could be a situation na unpredictable.
pwedeng magbago any moment, no? Ganun eh. Mga clouds kasi shapeshifter sila. So yan. Kung meron mang mga problema dito, anumang situation yan, temporary lang yan. No? Magbabago rin yan. Lilipas din. Okay? Ayun lang, may mga problem pero merong unsuccessful na outcome aside doon sa mga temporary problems na pwede mong ma-encounter. So yan, kung ano man itong gagawin mo, pwedeng hindi successful yung outcome, ano? Hindi sa lahat siguro. Siguro may isang bagay o ewan ko kung ano man yan na hindi magiging successful yung outcome. At merong kang marireceive dito sa card na to. You will receive a gift daw. Gift man ito o hindi, basta meron ka matatanggap. Material man ito or hindi. Okay? Nakabox siya. Basta, something na nakabox. Kung material yan. Wow, merong paparating sa'yo. Yun, baka yun yung marireceive mo. Sabi ko nga, pwedeng material. Kung material nakabox. Merong prosperity na paparating sa'yo ngayong August. Kasi nga nakakita ako doon ng new beginning, new opportunity, pagdating sa pera, sa business, sa career. Oh, nothing is yet set on stone. In stone pala. Mari yung preposition ko. Nothing is yet set in stone. Kasi 'di ba naalala mo yung nabanggit ko about yung intuition ko sa cloud kanina. Merong mga bagay dito na sabi ko nga, in example ko yung cloud, 'di ba? Pag nakita natin siya ngayon, hindi walang cloud na gano'n, yung hanggang bukas hindi siya umalis doon, hindi siya nagbago ng form. Kaya nga sabi ko, hindi pa final ito. May mga bagay dito na it appears to be na ganito yung presentation niya sa'yo, kagaya sa clouds, no? Pero magugulat ka na magbabago pa pala. No? Immutable ito eh. So, meron ditong mga bagay na hindi pa final, Taurus. Pwede pang magbago yan any moment. Yun nga yung sinasabi ko. Okay? That is neutral. Neutral card. At nabanggit ko na yung prosperity. Oh, your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Wow. Sa tingin ko, this is something na namumuo na eh. Malapit na. Pero kung halimbawang sisimulan mo pa lang to, since meron naman ako nakikitang beginning dito, start, no? Kailangan mo daw ng practical na pagpaplano, strategy. Oo, importante dito yung pagiging practical. Importante dito yung pinaka-blueprint, preparation, pagpaplano. Okay? So, yun. Pero most likely, makukuha mo yan eh. No? Para mag-work yan, para ma-achieve mo yung goal na yan, yung dream mo na yan, o kung ano man yan, kailangan mo yung practical planning na yan. Strategy na yan na sinasabi ko. Okay? Taurus, sa bottom ng deck mo, meron ka ditong Six of Swords. Oh. Ano ba to? Migration, paglipat eh. Para kasing may paglilipat, transitioning. Pero parang hindi pa ready. Alam mo yon, kahit gustuhin mo na magkaroon ng mga pagbabago, kahit gustuhin mo na makalipat ka na, makaalis ka na. Parang hindi pa. Hindi pa ngayong August. Taurus kasi ito'y para sa August. Ano? Oo, kasi pwede nga magiging problema mo rito pera. Oo. Hintayin mo muna maging stable yung kaperahan bago ka siguro makakaluwag, bago ka makakalipat, makakaalis, no? So, asahan mo na hindi pa magiging smooth overall when it comes to
doon sa mga ine-expect mong pagbabago, transitioning, at saka sa pera ngayong August, no? Di pa. Yung mga iba dyan na naghahanap ng better na lilipatan, kung ano man yung lilipatan mo na yun, baka wala pa. Okay? But eventually, magkakaroon din yan. Pero, siguro nga yung delay, hindi pa yan ngayong August. Sorry naman sa boses ko, sumasabit yung lalamunan. Oo, alam mo, makakaluwag ka rin. Kaya sa tingin ko, hintayin mo lang talaga. Siguro talagang hindi mo pa pwedeng ipilit ito. Kung pag-alis na to, paglipat, no. Wala pa wala pang better na kapalit or malilipatan. So, tiis-tiis lang muna. Kaya nga sabi dito, importante yung pagiging practical muna, lalo na sa pera, lalo na sa mga goal mo, sa trabaho mo. Pero eventually, nakikita ko makakaalis ka rin dito sa isang toxic na situation or place na to, or connection, by the way, to a general reading. Kung ano man yung mga energies na binabanggit ko, kung saan po nagre-resonate sa inyo, pwedeng sa love life nyo, sa career nyo, sa personal, sa business, no, sa pera. Okay? Oo, yung iba sa inyo, gusto nyo nang umalis dyan sa isang toxic na relationship, yung iba naman gusto nyo nang umalis sa isang toxic na tirahan, toxic na lugar, toxic na relationship. Okay, pero hindi pa, or toxic na trabaho, pero hindi pa kayo makakaalis sa ngayon Kasi nga, wala pa akong nakikitang magandang lilipatan. Okay, pero lumilitaw naman kasi dito sa stork mo na magkakaroon ka ng new beginning dyan. So, may paparating, yun ang ibig sabihin. Makapagsimula ka Pero siguro hindi pa ngayong August, no? Ayan wala pa talaga. Alam mo kung yung talaga yung pagbabago yung ine-expect mo, like malaking pagbabago, malaking improvement, malaking pagbabago, wala. Wala pang magandang malaking pagbabago tsaka improvement according dito sa Magician mo tsaka Six of Swords. Pero nakakakita ako ng recovery dito sa dito sa card na to, tsaka dito. Okay? Makaka-recover ka rin sa pera man yan or sa ibang bagay. Makakabangon ka, makakabawi ka dyan. Ito siguro yung nakikita kong unsuccessful outcome. Pagdating dito sa mga bagay na tatapusin mo, supposed to be ngayong August, Taurus. Pwede kang magka-problema sa deadline, doon sa mga dapat mong tapusin. Pwedeng hindi mo matapos lahat. Okay? Kaya nga parang meron akong nakikitang unsuccessful outcome dito. So nakikita ko magpapakasubsob ka, magpapakabusy ka, andun yung energy ng pagkukumahog, lalo na kung naghahabol ka sa deadline, pero meron talagang mga bagay dito na pwedeng hindi successful yung outcome or hindi siguro lahat makakahabol sa deadline. Kung yun, mga bayarin man yan, trabaho, kasi meron pera itong involved dito, trabaho oras, skill, resources mo yan. Pero meron ako, kung meron ditong mag-fail yung outcome, gawain man yung project, meron din ako nakikitang something na paparating sa'yo na mag-work. Ayan So, pwede. Ito kasi nakikita ko sa start na parang may new opportunity beginning in business or sa trabaho mo. So, kung yung isa, pwedeng hindi ka nag-work dito, hindi ka umabot sa mga deadline mo, hindi naging successful outcome, meron ako nakikitang successful na teamwork, collaboration, or new project, trabaho. Ito. Okay? So, yan. May bawi naman. Kaya nga, di ba sabi ko, may recovery dito. Makakabawi ka, makakabounce back ka, marirecover mo. Ayan, marirecover mo yung mga pera.
So yes, mukhang maganda yung output dito, according dito sa Seven of Pentacles, no? Maraming coins yan. So kung hindi naging successful siguro yung previous, yung unang project mo, kung project man ito, ito mas okay to, yung next deal, itong next project assignment na to. Ito talagang swak, magwo-work. Magagawa mo ito successfully. At mag-yield dito ng magandang resulta or maraming coins, no? Mukhang maganda yung magiging ano mo dito. Kikitain mo. Meron kasing ano merong mga bunga Ibig sabihin nun, 'di ba, may magandang may magiging magandang kahihinatnan, resulta yung pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo diyan. Okay? Kung meron mang hindi naging successful, well, meron din namang magiging successful. Okay, when it comes to your love life, ang nakikita ko rito is a relationship or a person na walang pagbabago, walang improvement. Kaya ikaw, matatauhan ka rin and eventually, may pagkalas. Hindi ka na magpapagamit dito, hindi ka na magpapadala sa temptation, sa kahinaan mo. Hindi mo na mahihintay yung pagbabago na laging pinapangako nitong tao na to sa'yo, na hindi naman siya nagbabago. Toxic pa rin, tamad pa rin, irresponsible pa rin, mabisyo pa rin, babaero pa rin. Alam mo yun, kumbaga, para sa'yo, matatauhan ka na na matagal ka nang natali sa ganyang klaseng relationship. So, gagawin mo kung ano yung tama. Ngayon, gagawin mo na yung tama, no? At ikaw ay kakalas na dyan. Hindi ka na magpapa-impluensya dyan, hindi ka na magpapakawik dito sa tao na to. Magpapahulog sa patibong niya, hindi ka na magpapatrap sa mga ganyang klaseng relationship or person. Okay? Yes, yun yung nakikita ko. Although wala pa akong nakikitang next person na mas better na darating. Oo, kaya nga nakikita ko rito siguro mas maganda mag-focus ka na lang muna sa sarili mo. Oo, kaysa mapunta ka na naman sa ganyan. Oo. Pero itong tao na to, kahit na layuan mo yan, umalis ka dyan, may tendency yan na babalik pa rin yan sa'yo. Oo, yun yung nakikita ko. Okay? So, yan yung love life. Etong last cards, mag-isip ka ng one question. I-pause mo yung video habang nagme-meditate ka. Mag-isip ka ng one question. Maiksi lang, simple lang na nasasagot ng yes or no. At habang nagme-meditate ka, nag-iisip ka ng question na yun, i-pause mo nga. Pag ready ka na, i-play mo na, sasagutin ko rito. Ito na yung pinaka-closing ng reading. Oh, 'di ba? Sabi ko nga may recovery. May babalik uli, mare-replenish uli, mag-heal uli, makaka-bounce back, makakabangon uli, makaka-recover uli, no? Depende na talaga sa iyo. Ang healing mo depende sa iyan. Kung i-allow mo yung sarili mo na magstay dito sa ganitong toxic situation, edi ganun ka pa rin, walang pagbabago. So, depende sa'yo. Yung ikaka-heal mo, yung ikaka-success mo, yung ikaka-recover mo, ay depende yan sa'yo. It's still up to you. Bahala ka pa rin. Ikaw pa rin ang bahalang mag-decide. Ikaw pa rin ang masusunod sa pagde-decide, pagte-take action. Okay? Depende sa mindset mo, disposition mo.
At kung ikaw ay nalilito, naguguluhan ka, kailangan mo ng clarity answers, always pray. Ask for guidance, clarity. Okay, so yan yung mga kasagutan. Yan yung reading mo, Taurus. At kita-kits po ulit sa susunod na reading. Deus Benedicat.